Dumako na po tayo sa ating Gospel Reading and Gospel Reflection sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 38. Hallelujah. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mababalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita, sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 38. Hallelujah. In today's current situation, mga iniibig, we are all beset by different distractions that affect our focus in life. Napakarami pong distractions, so many noises, so many temptations. Napakarami. Kanya marami po sa atin ang gusto ng mamuhay at tumira na lamang sa bukid. Opo, buhay bukid, buhay kabukiran. Sapagkat dito ay tahimik, mabagal ang buhay, malinis ang hangin, maraming pagkain, at simple ang buhay. Sapagkat doon mo lamang daw mararamdaman ang katahimikan, katiwasayan. There is peace, there is serenity, and it calms your mind, it calms your heart, it calms your body and spirit, and it calms your soul. Kanya relax na relax ka lang. Walang stress, may inner peace, may katahimikan sa puso mo. Sapagkat sa Metro Manila, mga iniibig, at sa mga progresibong mga lungsod, stressful ho talaga ang buhay. That is undeniable. Stress sa umaga, stress sa tanghali, stress sa gabi. Paggising ba pa lang, ayun po, backlog na kaagad sa trabaho ang nasa isip mo. Pagpasok pa lang sa umaga, stress ka na. Bakit? Ang dami-dami na hong mga tao sa mga kalsada, sa mga kalye, para mga langgam. Ang dami-dami rin hong mga sasakyan. Napaka-traffic. Ang ingay-ingay, ang usok-usok, ang init-init. The noise pollution is so terrible.
The visual pollution is everywhere. You can see it in your eyes. Ang sakit-sakit sa mata, mga iniibig. Hilong talelong na talaga ang mararamdaman mo. At maliban po dyan, isa pang malalang distraction, ito hong napakaraming billboards. Mga sikat na artista at mga produkto everywhere. Napakadaming giant posters. Wala na po yatang lugar na walang billboard at giant posters. Nakakaumay, nakakainis, nakakainit ng ulo, na hanggang sa banyo, mga iniibig, kulang na lang, pati sa pag-ihi mo, may poster pa din. Kulang na lang pati tissue mo, may advertisement na rin. Sadly, this is what is happening every day, mga iniibig. Every single day, ito ang makikita mo. Our world today is so engrossed and so flooded by the culture of consumerism. Halos lahat. Lahat ng mga produkto na kabalandra na sa mukha mo. Kanya at the end of the day, masakit na ang ulo mo. Sinusumpong na ang migraine mo. Masakit na ang mata mo. At ganoon na rin sa mga probinsya, mga iniibig. Hindi na rin ho exempted ang mga lugar sa probinsya. Napakarami na rin po mga billboards and giant posters. And this is the effect of abuse, consumerism, mga iniibig. Abused consumerism. This is the unfortunate side of capitalism, the evil of capitalism. It can be good for the economy, good as far as business is concerned, but to the people, psychologically, it is not healthy, mga iniibig. May masamang epekto po ito sa kaisipan ng tao. Ano po yun? Because since we are all bombarded with this alluring vice-ridden products, katulad ng mga alak, mga sigarilyo, mga babaeng nakahubad, strongly endorsed pa ng mga sikat na artista, kaya hindi mga branded and expensive products, shoes, bags, dresses, accessories, and many others, mga iniibig. Sasabihin ng iba, what is your problem, Bishop? We are doing business. Nagnenegosyo lang kami. Yes, nagnenegosyo lang kayo. But as soon as it corrupts the moral value of a person, if it changes his Christian values, then it is bad, mga iniibig. Sapagkat ano po ang epekto ng abuse of consumerism? People tend to be materialistic. People tend to be acquiring more and more and more and more unimportant material things. Mga bagay na hindi naman ho kailangan talaga. Gusto ko lang ho iklaro, mga iniibig. Material blessing is good. Material blessing is good. But becoming slaves of material things, material addiction, na kahit hindi mo na kailangan, bili ka pa rin ng bili, then there is a problem, mga iniibig. Kanya dapat po meron po tayong tinatawag na hierarchy of values. Dapat alam mo din ang mga priorities para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at hindi ka nagiging alipin ng mga produktong humihikayat sa iyo. Especially the products online na available 24/7 sa mga selling platforms.
Kanya, know your priorities, mga iniibig. Weigh your values. Timbangin mo. Isipin mo muna kung kailangan mo ba talaga o hindi. O unahin mo na muna ang pagkain ng mga bata. Unahin mo muna ang mga tuition fee ng mga anak mo. Na naitabi mo na ba ang mga pangangailangan ng mga anak mo? O bahala na, bukas. Bahala na later. Sus Mariose. Sabi po sa katuruan ng mga Buddhists, desire is the cause of all sufferings. Ang pagnanasa daw ang ugat ng lahat ng pighati at pagdurusa sa buhay. May katotohanan din yun, mga iniibig. Because if you desire, for example, to have a cellphone pero hindi mo naman kayang bilhin, ano po magiging resulta nun? E di syempre, sasama ang loob mo. At dahil you cannot afford it, yung iba gagawa ng paraan na magkaroon ng cellphone. Ano hong gagawin? Manloloko ng kapwa, magnanakaw ng kapwa, manlilinlang sa kapwa, makabili lamang ng bago at latest na cellphone. Sapagkat mamahalin pa mga cellphone today, mga iniibig. Pero dahil sa desire na gusto niyang magka-cellphone, ayun, nagkasala pa siya sa ginawa niyang yun. Kanya sinasabi nila, you take away desire on material things, sexual desire, electronic desire, and other desires. And you take away sufferings. You take away pain and sorrow. Sa Christian point of view naman, mga iniibig, desire is okay. Desire is okay. As long as it is in the moral altitude. It is in the moral boundary. Basta wala kang tinatapakang tao, naging honest ka, pinagsikapan mo, okay lang po yun. Very good. Ang problema ho kasi, mga iniibig, yung iba po ay sobra-sobra namang mag-desire. At napaka-imposible kung mag-desire. Kanya, the point is, yung kaya mo lang na maabot ang dapat mong i-desire. So ano hong ginagawa natin mga Kristiyano? Para maabot mo, magsimula ka muna sa simpleng pangarap. Hindi yung big time dream agad. Mali po yun. Kaya ho marami hong napapahamak. Bibigyan ka kunwari ng aalukan ka ng business. Sasabihin, mag-invest ka ng 20,000. Next week, magiging 40,000 na yan. There is no such thing, mga iniibig. If it's too good to be true, then it is not true. Hindi ho lahat nakukuha sa shortcut. Na pera mo today, next week, doble na. There is no such thing. Lahat nagsisimula sa simpleng pangarap. Tiyagain mo. And then, you will reward your blessings from the Lord later on, mga iniibig. At yan po ang dinudukdok ng bad side ng consumerism sa ating puso, mga iniibig. Sapagkat lagi kang binibigyan, paulit-ulit, binabalanda sa iyong mukha, sa iyong isip, yung mga magagarang billboards na yan, that all of a sudden, it will arouse a desire in your heart na dati naman ay hindi mo kailangan. Hindi mo naman dating hinahanap. But because of the power of propaganda, mga inibig, kapag may nakita kang billboard ng relo, billboard ng pabango, billboard ng bag, billboard ng alahas, billboard ng sapatos, billboard ng kotse, billboard ng mga damit, billboard ng mga mansion, etc., etc.
Ano po ang unang nagiging reaction ng tao ngayon? Bibili ako niyan. Kailangan magkaroon ako niyan. Kanya, all of a sudden, nagkaroon ka kaagad ng desire. Nagkaroon ka agad ng pagnanasa. The desire to acquire that particular product na dati naman hindi mo kailangan. Pero dahil nagandahan ka, na-impress ka, all of a sudden, nagkaroon ngayon ng adrenaline rush inside you, needing and wanting of that product. The power of advertisement, mga iniibig. The power of consumerism. But if you allow the evil element of it, it makes you materialistic. You become slave of materialism. It makes you crave on material things. Even you do not need it. Kahit hindi mo kailangan. Ito din po ang malalim na epekto ng consumerism sa social media. Posting of material things and pleasures in Facebook, mga iniibig, maging sa Instagram. Siyempre, anong bunga niyan? Marami ho naiinggit. Marami ang gustong tumulad na hindi naman ho kaya. Kanya marami ho nasisilo na maghangad na maging ganun din yung kanilang pinopost sa Facebook. Kung kaya mo, okay lang, mga iniibig. Pero mahalaga ba yung binibili mo? Is it really important? Or nainggit ka lang? Kanya mahalaga na tungin mo muna ang iyong sarili. Sa tuwing ikaw ay magdedesisyon, ask yourself, kailangan ko ba ito? Kailangan ko ba talaga ito? Do I really need this? Ask yourself, mga iniibig. Truthful and honest question to yourself. Do I need this? O gusto ko lang makisabay sa uso? Gusto ko lang maging sikat? Yan. Gusto ko lang may ipopost akong bago sa social media para ako ay pag-usapan, para ako ay purihin, para ako ay maging bida, para ako maraming likes, para ako maraming comments. Remember, mga inibig, you have the purchasing power to discern whatever you need or do not need. Hallelujah. At dito po pumapasok yung wisdom of the Holy Spirit, mga iniibig. Because if you are with Christ, kahit financially blessed ka na, hindi ka pa rin bulagsak sa pananalapi. Maingat ka pa rin pagdating sa kaperahan. Because you know the value of money. Alam mo ang hirap ng kumita ng pera sa panahon ngayon. At alam mo na ang pananalapi ay dapat ginagamit all for the glory of God. And not for your glory, not for your fame, not for your popularity, but for the glory of God. Sinasabi ng iba, pero Bishop, this is my money. I can do or spend whatever and whenever I want. Yes, it's true, mga iniibig. It is your money. But you have to decide responsibly. Maging responsable ka. Hindi ibig sabihin na gusto mo na, gusto mo nang bilhin, yun ang masusunod na hindi mo man lang pinag-iisipan. Maging responsable, iniibig, sa ating pananalapi. Dahil sa totoo lang, yang perang yan, ang sinasabi mong pera mo
pananalapi mo, hindi mo naman talaga pera yan. Kaloob yan ng ating Panginoong Diyos, biyaya at pagpapala ni Jesus, kanya maging responsable ka sa iyong mga pagkakagastusan. Remember, you are only steward of God's earthly blessing. Kanya ang iyong pagpapasya ay dapat para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Again, ito po ang masamang bunga ng consumerism or abuse of consumerism, mga iniibig. Bunga ng unnecessary desire, yumakap lalo sa tao, sa mga material na bagay. Ano nga bang laging mensahe ng advertisement sa atin? Dapat masarap ang buhay mo. Dapat lagi kang umiinom ng alak. Dapat lagi kang naninigarilyo. Dapat matikman mo ang luxurious life, the taste of great living. Kailangan meron ka niyan. Para sikat ka, para hangaan ka, para bida ka. But this is secular idolatry, mga iniibig. Secular idolatry. Ang pagkakaroon ng magandang buhay ay kaloob ng Diyos. Kanya mamuhay din tayo ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat may kaakibat na responsibilidad yan. You cannot just live the way you want, but lose your soul at the end. Yan po ang Bible verse natin today. Di ba? Yumaman ka nga, lumayo ka naman sa Diyos. So, ano pa ho ang silbi ng buhay kung wala naman ang Panginoong Hesukristo sa ating tabi? Nakalulungkot, ngunit marami pong natitisod sa ganyan. Yumaman, gumanda ang buhay, pero napalayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat ginawa na nilang Diyos ang kanilang mga sarili. Gusto nila laging VIP treatment. Marami na hong demand. Marami ng pera eh. Igalang niyo ako. Puri-purihin niyo ako. Bigyan niyo ako ng magandang pagrespeto. Bigyan ng magandang treatment sa akin. Bakit? Kasi ibang tao na ako ngayon. Mayaman na ako. Sus Maria Josep. Kanya lilinawin ko po, mga iniibig, hindi po masama ang mga material na bagay. Hindi po masama ang material needs ng tao. Sapagkat lahat po ng yan, pagpapala at biyaya ng Diyos. Okay? But the moment you value these things so much, that you treasure these things so much, more than you value yourself, more than you value the people around you, more than you value the Lord, more than you value Jesus Christ. Naku po, that is very scary, mga iniibig. Pinagpalit mo na ang material na bagay sa tao at higit sa lahat sa Diyos. Kanya, do not be slaves of materialism. God has given you your brain, your heart, to decide on things that are supposed to be right. Hindi ka hayop, iniibig, na instinct lang ang gamit mo. May isip ka, may puso ka, at alam mo ang tama at mali. Alam mo kung luho lang. Alam mo kung ito yabang lang. Dapat ang kaisipan mo ay kung ito ba ay ikalulugod ng Panginoon. That in everything you do it for the glory of God.
Pero pagdating sa pagtulong sa church, kakarampot. Pagtulong sa kawang gawa, tinipid mo pa. Pagtulong sa iyong pastor, nagdadalawang isip ka pa. Pero kapag shopping, food galore, hala, sige, sky is the limit. Nasaan ang prioridad, mga iniibig? There must be order of values in your life. Order of values, mga iniibig. Nasa pinakababa dapat ang mga material na bagay at nasa pinakamataas ang ating Panginoong Hesukristo. Siya dapat ang iyong sambahin, siya ang iyong purihin, sapagkat siya ang Diyos na totoo at hindi yung huwad na Diyos na dinadakila mo. Remember this. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa iyo ng iyong kaligtasan at wala nang iba pa. Yung mga earthly possession na yan, pagpapala mo yan. Pero wag mong sambahin. Sapagkat ang mga bagay na yan, sa huli, hindi ka maliligtas ng mga bagay na yan. Kay Jesus lamang ang iyong kaligtasan. At wala nang iba pa. Kay Jesus lamang ang daan mo sa langit. Kay Jesus lamang iyong matatamo ang buhay na walang hanggan. Kay Jesus lamang ang iyong tunay na kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa